and Mrs. Barbosa, and Mr. and Mrs. Justin Bangad. At bukod tanging intensyon, Francis Ann successful operation, Maria Benson for healing, Angela Wong Ching. Misa para sa mga yumao, Arturo Borongas, Sebastiana Uraga Borongan, Constancio Tome, Faustino Amis, Prudencio Borongan, Domingo George Alexandra, Juan Catalina Nicolas, Angel Ballesteros, Benji Lucas, Robert Calueng Sr., Sabino Diego, Enriqueta Diego, Peregrina Diego, Fernando Sabaluga, Mira Miramag, Gafud, Veronica Barayag, Jacinto Marayag, Orlando Erlinda Pentecostes, Rowena Elsa Bernadas, Ramon Casumpang, Cornelio Bernadas, Sister Ruby de Villena, Maria Saiduques, Edita Obeta, Chupilo Opeda Jr., All Souls in Purgatory, Feliciano Gabriel, Magdalena Gabriel, Arnold Gabriel, Maria Merlinda Daquila, Alfredo Dano, Francisca Pria, Gerardo Pria, Bonifacio Pria, Depio Pria, Reynaldo Benson, Anastasia Cananea, Teodoro Cananea, Esperanza Gusya, Junicio Gusya, Gusihan, Sixto Cananea, Gabina Cananea, Lorna M. Peña, Pilipa B. Amper, Brando Madarang, Maricel Madarang, Brando Madarang, Milagros Delphin, Lydia Padagas, Erlinda Pascual, Guillermo Pascual, Jiria Matandak, Moreto Matandak, Edita Rene Jane, Bonifacio Rene Jane, Corazon Caligid, Ariel Caligid, Cipriana Misa, Irenea Misa, Don de Misa, Isidro Misa, Opelia Larzano, Salumipino, Pacifico Balaba, Sinporiano Serdan, Porperia Serdan, Gaudentius Gonzalez, John Allen Sr., Elsa Allen, Mary Grace Allen, Solidad Sabari, Juan Sabari, Romeo Estupa, Enrica Nepomuceno, Hermenildo Tajos, Loreto Antigna, Francisca Antigna, Haney Liboon, David Perez, Gabino Sanchez, Orlando Sanchez, Jeronimo Paa, Herminia Paa, Chan Hon Ping, Hoy Waiwa, Sixto Quinto, Nida Batigas, and Inocencio Batigas. Ipinagdiriwang po natin ang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Maligayang Pasko ng muling pagkabuhay, mga kapatid. Wala nang laman ng libingan. Huwag nawa nating hayaang manatiling nakapinid ang ating mga puso. Bumangon tayo kasama ni Kristo. Mula takot patungong pananampalataya. Mula sa kasalanan patungo sa grasya. Mula sa kawalang pag-asa tungo sa pag-asa. At dahil buhay siya muli, magagawa nating mabuhay muli. Ang ating punong tagapagdiwang ay ang ating minamahal na pari, Father J. Francis Roa Flandes, SBD. Tumayo po ang lahat at samahan natin ang koro sa pambungad na awitin.
Sa ating mananapanalangin, ating isama ang thanksgiving for the birthday of Sister Jocelyn Logrosa at para sa kagalingan ni Bobby Bernardes Allen, para sa kaluluwa ni Maria Paz Joshua at sa kaluluwa ni Rosalio Rigayas. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Happy Easter! Happy Easter! Maligayang Muling nabuhay si Jesus, Alleluia, Alleluia. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang sandigan ng ating pananampalataya. Hinhikaya tayo ni San Pablo na bumangon muli sa kasama ni Jesus sa pamamagitan ng pagtalikod sa ating mga kasalanan. Pinagkaluban tayo ng bagong buhay bilang bagong nilalang, puno ng kapayapaan, pag-asa at kagalakan. Magtiwala tayo kay Jesus na nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa mga tao
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipakalubong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Unang pagbasa. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang puso ng kirigma ng mga unang Kristiyano. Ito ang pagpapahayag ng pagliligtas ng Diyos sa pagtatagumpay ni Jesus sa kamatayan. Pagbasa mula sa magawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea, na mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihang bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahirapan ng dyablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya ay ipinako nila sa krus, ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatutuo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon na may kapal, magalak tayo't magdiwang. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon na may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang lakas ng puon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay. Sa pakikibaka sa ating kaaway, aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay akong upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon na may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang batong natakwil ng nangangatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon na may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ikalawang pagbasa. Sa bisa ng muling pagkabuhay ni Kristo, tayo mga Kristiyano ngayon ay nabubuhay na bilang mga bagong nilalang na inaasahang tatahak sa daang matuwid at banal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam ang kasabihang,
Napapaalsa ng kaunting lebadora ang buong masa. Alisin ninyo ang lumang lebadora, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadora, at ganyan nga kayo. Sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadora ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadora sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Awit tungkol sa mabuting balita. Purihin. Purihin si Jesucristong hain para sa tao, nagligtas na kordero nang magkasundo tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan kapwa nagtunggalian at ang nagtagumpay pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong mga nakita? Puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kaningningan. Anghel na malinaw, kumot at kasuotan. Buhay si Kristong pag-asa, pumunta siya sa Galilea. Kami sumasampalatayang buhay kang talaga, hari ng ligay. Magbasbas ka. Si Kristo'y inihain sa pamaskong maamong tupa. Magsalo tayo sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naaalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal na Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat para sa homilya. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon, ito yung ating assurance, yung ating pag-asa bilang binyagan. So sa binyag, ito yung pangako. No? Sa binyag, ang pangako ay buhay na walang hanggan. That's why yung Kalbaryo, yung sakripisyo ng Panginoon, nagsakripisyo siya para sa ating kaligtasan. So ang muling pagkabuhay ay nagpapatunay na tinanggap ng Ama ang sakripisyo ni Jesus. Okay? Kasi kung di siya muling nabuhay, hindi tinanggap. Dahil muling nabuhay, ibig sabihin tinanggap ang sakripisyo. Yung sakripisyo para sa atin. That's why yung binyagan ay may pangako ang nang muling pagkabuhay. Mahalaga ang binyag para makamtan ang muling pagkabuhay. Ito yung pag-asa natin. Ito yung destiny natin bilang binyagan. That's why yung muling pagkabuhay, nagpaalala sa atin na tayo rin ay tulad ni Maria of Magdalena, na mag-i-proclaim, isabuhay ang ating pananampalataya na nagbibigay buhay. Di ba? Madaling araw. Anong araw yon? Na pumunta sila doon sa libingan? Ano? Sunday, linggo. Di ba? Linggo. So linggo, ito yung araw na nabuhay ang Panginoon. Anong araw na buhay? Ito yung dahilan bakit tayo ay sumasamba sa linggo. Ang linggo pala is the fulfillment, pagtupad doon sa Sabbath day. Although sa Lumang Tipan, honor the Sabbath day. Sabado. Bakit yung mga Katoliko, linggo kayo, di ba? Sa Biblia, nakalagay dyan, Sabado. Bakit kayo linggo? O ito yung rason. Dahil anong araw nabuhay uli, ang muling pagkabuhay? Linggo. So linggo, ito yung fulfillment ng Sabbath day. Okay? Na-fulfill. That's why linggo, Dominico, Lord's Day. So ang linggo ay Lord's, hindi Kos Day. Ha? Ang linggo ay Lord's Day. That's why pumunta tayo sa simbahan, pumunta sa Saikong dahil ang linggo ay para sa Kanya. Okay? That's why nandito tayo whole day. Although inanyayahan tayo sa ating mga kaibigan, dito muna tayo, magbabarbecue kami. Pero dahil Sunday ay Lord's Day, uunahin natin si Lord. Mamaya pupuntahan na natin sila doon. Ubos na yung baboy. Wala na. Ubos na. That's why ito yung dahilan. Bakit linggo? Dahil linggo ay yung muling pagkabuhay, fulfillment of the Sabbath day. At tulad ni Magdala, sana tayo maging proclaimer. Di ba si Mary of Magdalene, unang nagsabi sa mga lagad, wala na ang Panginoon, wala na doon. Parang may hint na si Magdalena, na baka naalala ni Magdalena, sabi ni Jesus, destroy this temple, gibay niyo itong templo, but on the third day, itatayo ko. Destroy the body, but on the third day, He will rise again. Baka naalala ni Magdalena. Okay? That's why si Magdalena, ang unang nag-proclaim sa muling pagkabuhay. At tayo, bilang mga saksi sa muling pagkabuhay, i-proclaim din natin si Lord na buhay. Paano natin siya i-proclaim? Pagtulong sa mga nangangailangan, sa mga nawala ng pag-asa. Pag tinutulungan natin sila, naranasan nila na merong Diyos. Nagpapadala ang Diyos, kayo pinadala, naranasan nila ang Diyos na buhay, na tunay na merong muling pagkabuhay sa pamamagitan ng ating pagmimisyon. That's why importante nga sa simbahan, yung ating pagmimisyon. Dahil sa pagmimisyon, paglilingkod, naranasan nila buhay ang Diyos. Pag hindi tayo nagmimisyon, parang wala. Meron bang Diyos? Wala namang tumutulong sa akin. Wala yatang Diyos. Pero tinutulungan natin sila, parang nakita nila buhay ang Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Okay? That's why ang misyon,
na maski tayo rin nangangailangan, pero ikaw maski sa pangangailangan natin, tumutulong ka, nagbibigay ka ng pag-asa. So ang muling pagkabuhay, nagbibigay pag-asa, di ba? This year, ang diocese nag-celebrate 80 years of anniversary bilang diocese. At ang tema, Messengers of Hope. Okay? Sa tayo ay mensahero ng pag-asa. Okay? Nagbibigay ka ng pag-asa. Pag yung kaibigan mo malungkot, feeling niya wala ng pag-asa, ikaw ang magbibigay ng pag-asa. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang pag-asa? May pag-asa ba yang magpautang? Okay? So, tayo rin ay tinatawag na messengers of hope. Okay? So, yung muling pagkabuhay, ito rin yung fulfillment doon sa scripture. At, di ba, pumunta na doon si Pedro at si Juan, pagdating na doon, wala, empty. Sabi nga dito, pumasok din ang alagad na naunang dumating, nakita niya ito at siya'y naniwala. Nakita niya, empty na, wala na. Nakita niya at siya'y, parang hindi kayo naniwala. Nakita niya at siya'y, di ba walang-wala na, empty, pero siya'y naniwala. Di ba maganda yan? Na ang nakita niya empty, baka may buhay. Baka totoo may pag-asa. Baka buhay siya. Wala na, empty. Pero may buhay, may pag-asa. Itong nagpaalala, maski empty na tayo, walang-wala, tanda natin na maski walang-wala ka na, tanda natin may buhay, may pag-asa. Di ba sinabi sa Beatitudes, di ba 8 Beatitudes, sinabi, Blessed are the poor, blessed are the empty, for theirs the kingdom of God. Kasi pag walang-wala ka na, ang aasahan natin si Lord na. Di ba? Kasi pag meron ka, inaasahan mo yung kayamanan mo, inaasahan mo long service mo, inasahan mo, meron kang kayamanan. Pero pag walang-wala ka na, bless ka, may buhay yan. Kasi pag walang-wala ka na, si Kristo ang buhay mo. No wonder. Di ba sinabi ng Panginoon, if you want to follow me, ano ang unang kondisyon? Limutin ang sarili. Maging empty ka, empty. Hubarin ang sarili. Kasi pag hinubad ang sarili, ang Diyos ang ating sarili. Ang Diyos ang ating buhay. Okay? That's why maski walang-wala ka na, huwag mong wala na ako. That's why sabi nga ni San Pablo, think what is above. Okay? Walang-wala ka na, problema na, no? Wala nang ikabayad sa bangko. Lord, wala na, Lord. Pero tandaan mo, salang walang-wala ka, gagawa ang Diyos ng himala sa buhay mo. Diba? Doon sa empty tomb, ang patay muling nabuhay. Okay? Kung wala na siya, kunin mo na ang lahat sa akin, wag lang siya. Kung wala na siya, basta nandyan si Kristo, buhay pa rin. Okay? Buhay pa rin. Okay? So, yung pagkawalan, maski sabihin, kasi gusto ng mundo na meron kang ganito. That's why yung mga advertisement, parang gusto nila, kasi di ba yung mga sa TV, pag wala ka, as if wala na, wala kang kwenta sa mundo, wala kang dignity, di ba? Yun ang gusto ng mga advertiser. Okay? Na dapat bilhin mo. Binili mo nga, hindi mo naman nagamit. O, di ba? O. Pero, wag tayong magpadala. Gusto ng mundo, meron palagi, meron. Okay? The more na walang-wala tayo, the more maranasan natin ang grasya ng Panginoon. Okay? So wag ma-insecure. Ang anak ng Diyos, ang focus natin ang kanyang kaharian. Hindi yung ditong material na bagay. That's why ang muling pagkabuhay, nagpaalala sa atin na sa ating paglalakbay, yung ating pananampalataya, may reward muling pagkabuhay. Of course, gamitin natin yan. Yung mga temporal na bagay, material na bagay.
Pero hindi yan ang pinaka-end goal natin. Ang pinaka-end goal natin na magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. That's why ang pagmamahal ng Panginoon hindi natapos doon sa Kalbaryo. Di ba yung Good Friday, ito yung pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Yung kanyang pagmamahal doon sa cross. Okay? Hindi natapos doon. Yung muling pagkabuhay. That's why ang kanyang pagmamahal, sacrificial love. Dahil nagsakripisyong pagmamahal, merong muling pagkabuhay. Dahil sa sacrificial love, may forever. Okay? So dapat tayo marunong mag-sakripisyo para may forever. That's why kung hindi marunong mag-sakripisyo, di ba? Walang forever. Isang linggong pag-ibig. Oh. Pero pag magsakripisyo, may forever. Okay? So yun gusto ni Lord. Diba? That's why may muling pagkabuhay dahil nagsakripisyo. So yun ang ibig sabihin, as we carry the cross, nagsakripisyo tayo, na ipinakita na yung reward, yung ating pananampalataya, may muling pagkabuhay. So mamaya, i-renew natin, sariwain natin yung ating pangako sa binyag. No? So pag nawisikan tayo ng holy water, mag-sign of the cross. No? Kasi nabinyagan tayo, di ba? Yung pangalan mo, I baptize you the Father, Son, the Holy Spirit. So pag sa water, to remind our baptismal promises. Amen. Tumayo po ang lahat para sa pagsariwa sa pangako sa pagbibinyag. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya noong tayo'y binyagan upang kasama rin niya tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda, kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala sa Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maasahang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot ninyo itong 3 katanungan. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay tinakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay tinakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay tinakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon na may ating harapin ang ating pananampalataya. Kung kayo'y makapangakong magsisikap mamuhay bilang ikinararangal na mga anak ng Diyos, Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat, at pagmamalasakit para sa pangkahalatang kapakanan, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapapangakong magsisikap mamuhay bilang mga tunay na mga kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katuwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa isang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na ipinak ni Santa Maria ang Berhen, ipinako sa krus na matay, inilibing, muling nabuhay, at naluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo
At kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal upang maging mga may pagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Hesus, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Kristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan noong tayo'y muling isinilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Kristo ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come, we do strengthen your power. Come with your own special way. Come like the spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Minamahal kong mga kapatid, sa kapangyarihan ng Diyos Ama, muling nabuhay ang anak niyang si Kristong ating Panginoon. Dumalangin tayo ngayon sa Kanya ng may lubos na pagtitiwala sa Kanyang walang hanggang kapangyarihan at kagandahang loob. Ating itutugon, Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Ipahayag nawa ng simbahan ang tagumpay ni Kristo na gumapi sa kasalanan, kamatayan at takot sa mundo ng may tapang at sigasig sa harap ng mga hamon na makabagong panahon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Talikdan nawa ng mga pinuno ng pamahalaan ang pansariling interes at sa halip ay maglingkod ng may tunay na malasakit at katapatan sa bayan at sa mga mamamayan ng may katapatan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Tulungan mo kaming pangalagaan ang kapaligiran at kalikasan, hindi lamang para sa aming kapakanan, kundi alang-alang din sa susunod na salinlahi. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Itakwil nawa ng mga binyagang Kristiyano ang kasalanan at mamuhay muli bilang tunay na mga anak mo
Ayon sa halimbawa ni Kristo, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Makasapit nawa ang mga kapatid nating yumao sa buhay na walang hanggan na nabuksan bunga ng tagumpay ni Kristo sa kamatayan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Para kadagiti amin akamang ti komunidad ti El Shaddai iti intiro a lubong, agtalinaed kuma ti ayat iti pada nga tao, ken rumang ay ti tunggal maysa iti pamati. Ken sapay kuma taadda-anda iti tarigagay, amangaywan kadagidi saan amamati iti Dios. Ken sapay kuma tadagijay na iyaw-awan ti dalanda, makita da kuma ti lawag ti dalan, nga agturong iti biag nga agnanayon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng ating katahimikan, panalangin natin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, tanggapin mo ang aming mga abang panalangin. Ngayon pinagdiriwang namin ang maluwalhating tagumpay ng iyong anak sa kasalan at kamatayan. Mahayag nawa sa aming pamumuhay ang tagumpay na ito ni Kristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagdiriwang ng huling hapunan, paghahain ng alay. O Diyos, amang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay, gawin
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalunan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay, ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pagpakikinabang ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kahanin ito, ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at
walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo muli nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo ay namatay, si Kristo muling nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon, Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon aming Papa at ni Cardinal Stephen aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Berhing Maria na Ina ng Diyos at ni San Jose ang kanyang kabiyak. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwan nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo na Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka sa pahinangalan mo, mapasaan
Hiniling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Happy Easter! Ang kapayapaan. Kapayapaan ni Kristo'y sumasayo, tanggapin ang pag-ibig natin ito, ang lilingkuran, pagmamahal, sa kapwa'y alay mo. Kapayapaan ni Kristo'y sumasayo, tanggapin ang pag-ibig natin ito, ang lilingkuran, pagmamahal, sa kapwa'y alay mo. Ang lilingkuran, pagmamahal, sa kapwa'y alay mo. Korderos ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Korderos ang Diyos na nagawag na sa mga sala sa kalibutan. Kaluoy kami. Agnus Dei Vitoris, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Kristo'y inialay na pamaskong maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Alleluia.
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mong upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Prayer for the 80th anniversary of the Catholic Diocese of Hong Kong. Messengers of Hope. O Lord, you are the source of all blessings, and you guide the course of human history by your providence. With gratitude, we thank you for the establishment of our diocese 80 years ago. In the footsteps of our predecessors, we have steadfastly kept the heritage of our faith over the years, and so have been able to experience your unfailing help in the face of challenges, to regain strength in our weakness, to restore hope in our discouragement, to look for your direction when we have lost our way. As your children, may we always entrust ourselves to you in humility. May we always respond to your calling for us to carry on our mission, to spread the gospel, and bear witness to our faith in Hong Kong, sowing the seeds of love and hope while living in joy and peace. We ask this in the name of our your Son, Lord Jesus Christ. Amen. At bago ang pagbabasbas, ating pong pasalamatan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai sa lahat ng biyaya at grasya ang ating natanggap sa banal na misa. At inaanyayahan po namin ang lahat na nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo ng kasal para sa buwan ng Abril na pumunta po sa harapan para maipanalangin po tayo ng ating minamahal na pari. Okay, birthday, April, anniversary. Lahat ng birthday celebrant. Arasin ni Mara Inday. May hatag ko sa iya. Panginoon, salamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa aming mga magulang na naging instrumento na magkaroon kami ng buhay. Salamat sa biyaya ng pag-iisang dibdib at sa pamilyang ibinigay mo sa amin. Basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan at kanilang anibersaryo sa buwang ito. Bigyan mo sila ng mabuting kalusugan at ilayo mo sila sa lahat ng masama. Patuloy mo silang gabayan sa kanilang pamumuhay bilang tagasunod sa iyong kaharian. Basbasan mo rin ang kanilang mga mahal sa buhay. Naway ang pagkakaisa, pagmamahalan at kasaganaan ang maghari sa kanilang pamilya. Panginoon, aming dalangin na huwag mong pababayaan ang aming mga kapatid sa kanilang paglalakbay upang hindi sila mawala sa daan tungo sa kasaganaan at kapayapaan. Amen, Lord. Salamat, Panginoon, na sila naging bahagi sa aming komunidad. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya upang patuloy sila sa pagsunod sa iyong kalooban at ikaw lagi ang aming papurihan. Bigyan mo kami ng lakas at tiwala sa aming sarili na hindi kami manghina sa pagharap sa aming mga suliranin dahil kami naniniwala na sa iyo lamang ang aming tagumpay at kasaganaan. Yes, Lord. Ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos ay sumas sa inyo sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. Sumainyo ang Panginoon. At sumayirin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo at ipahayag ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo. Alleluia! Alleluia! Salamat sa Diyos! Alleluia! Alleluia! Jesus is alive! Buhay, buhay, buhay kailangan. Si
Hallelujah! Buhay ba si Jesus? Amen! O kung buhay